Mga kaibigan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Meron pong noong March 14 po, may nagtanong sa akin kung ano daw ang mga pruweba ko na masasabi ko na Katoliko nga ang true church. Kasi meron kasing mga nakakatalakayan 'tong nagtanong nito, itong nagtatanong, meron siyang mga nakatalakayan na gusto siyang tibagin sa paniniwala niyang ang Catholic ang true church. So, kailangan niya ng mga ebidensya na maihaharap sa kanyang makakatunggali na mapatunayan niyang ang Catholic Church ay ang true church. Kaya sa episode na ito, ipapakita po natin kung ano yung mga summarization lang po ito, summarization. Dito yung buo. Summarization lang ito kung paano mapapatunayan na ang Catholic Church ay ang true church. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel dyan, sa Catholic Apologetics PH, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Ayon sa Mateo 16:18, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Saan nangyari ito? Ito ay nangyari sa Jerusalem. Walang sino mang tumututol nang si Kristo'y nagtayo ng iglesia ay nandoon sila sa Jerusalem. Wala ring tumututol nang itanayo niyang iglesia, ito ay panahon ng unang siglo. Wala ring tumututol ng iglesyang ito tinatag ni Kristo. Kaya kung sabihin natin palatandaan ng tunay na iglesia, ang palatandaan una, dapat si Kristo ang founder. Pangalawa, dapat tinatag noong 1st century. Pangatlo, dapat tinatag doon sa Jerusalem. Kaya yung mga iglesia na hindi tumutugma dyan ay talagang klaro na kakasulpot lang po yan. Ngayon, sa Biblia, kung babasahin naman natin ito sinasabi sa Gawa 1:15, may ganitong nakalagay. Makalipas ng ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Ibig sabihin, sa panahong ito, unang siglo, doon sa Jerusalem, nagtipon ang 120 mga kapatid. 20 magkakapatid sa pananampalataya ito. Ngayon, atin namang buksan ngayon, doon naman tayo sa referensya. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ibig sabihin, way back 2,000 years ago, 1st century. About 120 persons were gathered there. Tugmang-tugma sa Gawa 1:15. 120 mga kapatid. Di tumugma. Ito naman tayo. Balikan. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Kung isang referensya lang yung aking gagamitin, hindi sapat ang aking pruweba. Para ba halimbawa yung katalakayan ko, no? Doon sa Naga, si Mitchell Bendelio, isang referensya lang ginagamit niya sa kanyang pruweba, nahulog na chismis kasi wala namang second reference. Pero tayo, marami tayong reference. Katunayan, ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon.
Ano daw ang konklusyon niya? Sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Ulitin natin. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Oh, hindi niya Rojando. kilala. Ha? Rojando, hindi daw niya kilala. pero Hindi. pero konting naka-internet siya, pero yun, hindi niya kilala. Ano Oh. nangyari? Di ba matalino siya? O yun nga, hindi niya kilala. Doon sa debate niya kay Froilan Garza, binanggit niya, lahat na yata ng kasaysayan ng relihiyon pinag-aralan na niya. Yes, yun na Oh. nga. Pagdating sa Katoliko, hindi niya daw alam. Tapos sa Katoliko, hindi niya alam. Alam, sabi niya, ang dahilan niya, hindi ko alam. Ba't hindi niya alam? Yang relihiyon Ba't hindi niya alam, ha? ko, Naging bobo. sino ba ang Ah. nagtayo ng Matalino. Iglesia Katolika? Ah. Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. O, ang dahilan niya, hindi pa siya buhay nun. Yun ang dahilan niya, hindi pa siya buhay nun. Pero nakapagtataka, ba't alam niya na si Muhammad ang nagtayo ng Islam? Hindi pa naman siya buhay nun. Ba't alam niya na si Ellen G. White ang nagtayo ng Seventh-day Adventist? Hindi pa naman siya tao nun. Ba't niya alam na si John Smith ang nagtayo ng Baptist Church? Hindi pa naman siya tao nung araw na yon. Ba't niya alam yon? Kasi nag-aral siya sa kasaysayan ng mga relihiyon. Pero sa Katoliko, hindi niya alam. Hindi niya alam saan niya nakuha ng Katoliko tinatag 2,000 years ago. Tuloy natin. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. O ngayon, saan niya kinuha yung 2,000 years ago? Saan niya kinuha yon? Wala sa Bible. Tiyak sa history yon. Paano niya nalaman na ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago? Pero ang founder hindi niya alam? Oh. Ano? Sa madaling salita, yung ating referensya dito, supported ito ng sinabi ni Lisoriano na ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago. Ngayon, ang true church mismo ang true church mismo, kailan nagsimula ang true church? Eto tayo, kailan nagsimula? We do not claim that we are the true church. It is unwise for me to claim that we are the true church. Oh. The true church have existed 2,000 years ago. Oh. The true church have existed 2,000 years ago. Ano nga sinabi dun sa reference natin? The history of the Roman Catholic Church began in an upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. Sa madaling salita, yung church na nagsimula 2,000 years ago, yun ang Iglesia Katolika. Ito pa, isa pang ebidensya natin na yun ang Iglesia Katolika. Rojando, hindi niya mabanggit ang Roman Catholic Church. Napansin mo? Hindi niya mabanggit. Hindi niya mabanggit. Pati yung founder, Jesus Christ, hindi niya mabanggit. Niya banggit. Pero may mga sinasabi siya na kung dudugtungin mo, i-connect the dot mo, lilitaw talagang Katoliko totoo. O eto pa, bakit ba ang Katoliko 2,000 years ago, ang True Church 2,000 years ago, ibig sabihin ba iba ang Katoliko, iba yung yung Iglesia ng Diyos? Mali. Eto, basa tayo. Young Student Learning Encyclopedia. Sa page 2684, the Roman Catholic Church, for the first 1,000 years, sa loob ng first 1,000 years, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Hindi siya iba. Kasi, yung all Christians were members of one religion. All Christians. Yung Roman Catholic, Christian religion din yun eh. Mamaya, basahin ko sa inyo Yun ay isang Christian church. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. All Christians were members of the Catholic Church. Ngayon, yung iba sekta lang kasi sila. Ngayon, yun bang Iglesia Katolika is sekta lang ba Iglesia Katolika o talagang relihiyon siya? O yun naman ang ating sasaliksikin ngayon.
Relihiyon ba siya? Ito tayo sa Philippine history naman tayo. Oh. Philippine history by Gregorio Zaide sa page 123. Ano sabi dito? The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Eh di religion nga tayo. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Oh, so tinatag ito ni Kristo. O, yun lang ba? Sabi nila, ibang iglesia ng Diyos, iba rin daw ang Romano Katoliko. Mali. Katunayan, ang Romano Katoliko, ito yung modernong pangalan ngayon ng iglesia ng Diyos. Patunayan ko sa inyo ha. Ano sabi dito? The two definitions given above are equally valid. In its widest sense, the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Kaya kapag nag-claim ka na ikaw ay Church of God, hindi ka naman Katoliko, peke ka. Kasi ang tunay na Church of God, yung Katoliko. Kasi ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago. Yung nag-claim ng mga yun na Church of God, ang sabi ni Eli Soriano, hindi kami yan. Umanib lang kami, hindi kami yan. Kaya nga, ang tanong dati ni Alfie Angeles patungkol sa bagay na yan, sino ang tumanggap? Oh, sino ang tumanggap? Yung mga nakiklaim kasi na sila tunay na iglesia, sinong tumanggap? Ngayon, sa Biblia, meron ba batayan? Basahin muna natin yung John 10:16. Oh, ito tayo sa John 10:16. Anong sabi dito? Alam to ng lahat eh. Sabi dito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Oh. Ay ba dito? At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Tandaan ninyo, ang pastor dito, hindi to pastor protestante. Kasi ang pastor protestante lumitaw lang nung panahon ni Martin Luther. So, ngayon, dito naman tayo ngayon sa sa isang ebidensya natin na sa Biblia talaga. Biblia. Ito tayo, Bible tayo rito. O ito ito sabi sa Bible. Doon tayo sa Richard Baxter. Kasi naghahanap ko ng Biblia. Ayan o. Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter sa John 10:16. Ano sabi dito? Sabi niya, ako'y may mga tupa na hindi kabilang sa kawan na ito. Ano yung kawan? O, yun pala ang Catholic Church. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Ngayon, kung sakaling may tututol dito na may tututol dito na sabihin na natin INC na tinatag ni Felix Manalo, tututol dito. Ano naman yung sinasabi ng kanilang pasugo? Ito tayo sa kanilang pasugo. Pasugo tayo ng INC ni tinatag ni Felix Manalo. Ano sabi dito? Sabi nila dito sa kanilang pasugo, July to August 1988, page 6, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi nila, wag niyong putulin. May karugtong yan eh. Kasi ang sumulat niyan, dating Katoliko. Wala naman akong tutol na ang sumulat ay dating Katoliko. Sabi nila, yan ay sinulat niya dahil yan ang kanyang pananampalataya noong una. Wala rin akong tutol. Yan ang kanyang pananampalataya noong una. Wala akong tutol doon. Pero, yung nakasulat sa secular history, hindi na kanya yan. Ang sabi kasi, even secular history shows a direct time. Ibig sabihin, secular history, hindi na kanya yan. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ang pinakamatindi, eto.
January to March 1995, page 8. Anong sabi dito? The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Ngayon, tinututulan nila yung binasa ni Brother Wendell na confraternity na may nakalagay doon na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Tutol sila doon. Tutulan nyo kung gusto nyo tutulan yon. Pero tanong, saan nyo binatay? Saan binatay ng INC ito nakalagay sa kanilang pasugo? The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Saan nila binatay yan? Sa Biblia o sa referensya? Oh. So napakatibay ng ebidensya na ang Catholic Church na siyang nagmula sa Jerusalem, nakapunta sa Antioquia tayo. Sa Antioquia. Unang bishop sa Antioquia. Sabi kasi sa Biblia kasi mayroong obispo ang iglesia. Basahin natin yan sa Gawa 20:28. Pinakapaboritong talata nila. Ito, basahin natin ha. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano daw? Mayroon silang mga obispo. Speaking of bishop, sino ba? Ating tingnan yung kanilang yung listahan ng Bishop of Antioch. Ito lang Ay, mali. Ito tayo, bukas muna ako dito ng isang Chrome. Ito. Okay. Tayo sa isang Chrome, sabi dito. Bukas tayo Tignan natin. Yan. So ating tingnan ang list of Bishop of Antioch. Yan. So ating maybe later, sabi dito, ayan yan. List of bishops in Antioch. Nangunguna